Okay, record. Yun guys, good afternoon, no? Nagbabalik to, no, yung ating study group. Before ginagawa natin to sa CNC, Alvin, Jerwin, Justin, James, lahat tayo naging magkakatrabaho tayo sa CNC ITN. We're all aware na before meron pang in-person collaboration I believe sa inyong apat, si Jerwin yata yung naka-attend nun, no, sa Diwa, sa Tarlac. Yan. So, then, syempre, nagkaroon ng pandemic, naging online yung collaboration natin. Then, nawala totally kasi nga, ginawa natin yung item count, ano? But ngayon, yeah, the return, no? This is the return of our study group or collaboration, no? And yung topic natin ngayon is somewhat, somewhat DevOps. Yan. Well, actually DevOps, no? Paano mag-deploy ng software or ng services paano mag-deploy tayo ng mga servers, databases, front-end sa cloud, no? Yan. So, one of our tool is yung Kubernetes nga. Nagustuhan natin before Kubernetes, syempre nandiyan yung AWS, no? Nasubukan natin yan. Nasubukan natin yung Azure and Google Cloud. Yung meron siya I forgot. No? Kalimutan ko Compute Engine, no? Nandiyan yan, yung may virtual VM instances. Ganon din naman sa AWS, may ganyan din. And then, I believe, ano yun alam ko Bear yun, or like in the background, gumagamit din ng Docker. Tapos, dumating yung Kubernetes. No? So, explain natin bahagya, no? So, open tayo siguro ng Miro. Yan. Better na Miro Kasi, nag-open ka dito ng Kubernetes, yeah. Ilang beses ako nag-open ng mga ganito, parang wala ako gano'n nagigets Before, no? I mean, ngayon may konti-konti na, but yeah. Mabasahin niya. Kaya hirap na ito no? Yan, understand Kubernetes, no? Kung pag binuksan mo yan, no, magbabasa ka. From there, like, yung balik sa'yo, hindi ganun kataas Like, hindi ganun kadami yung babalik sa'yo pag binasa mo to from documentation, no? Yeah, medyo mahirap-hirap. Kubernetes, portable, extensible, open source, kaboom-kaboom. Yeah, may mga ganyan, no? So, may mahirap-hirap, no? So, let's pag-usapan natin in a manner na medyo mas maiintindihan natin, no? Yeah. Miro, free user lang tayo ng Miro, no? So, hindi ganoon kabangis yung natin, yung ating access dito. Yeah. How do you find board loading? Yan. 4, no? Okay na yan. So, before, or actually hanggang ngayon, no, gumagamit tayo ng Docker. Meron ng alternative, but yeah, we're still using Docker and we love Docker, no? Ano ba yung nagagawa ng Docker, no? So, dito, pakita na natin, no? Close ko lang saglit. If hindi nyo gana makita, please tell. Dito, meron tayong Docker file. Yan. Sir, ano ba yung Docker file na yan? Lakihan natin to konti kahit yung zoom natin gawin natin DOS. Or at least 1.5 man lang. Yan, no? Yan, malaki-laki na. Yan. Kung sa cellphone ka nanonood, I mean, hindi naman tayo sobrang HD yung resolution no? So, tingin ko kaya pa rin. So, meron tayong Docker, wherein yung Docker is nako-containerize na yung application, no? Sir, ano ibig sabihin mo nun? Etong server natin, this is Node.js server. Tama? I mean, may nakakita ka na Node modules, yeah, definitely that's a Node.js app na niraran niya gamit niyan JavaScript para mag-run. So, we can talk about it some other time, but yeah, yun siya, yung etong Nest.js to, or Node application siya. No? So, ngayon, sir, kailangan ba lagi ng Docker? Siyempre, hindi. Before Docker, meron na mga apps na gumagana na yan. So,
a simple build, no? For example, actually, hindi nga kailangan i-build eh. Di ba? Like, pag gumawa ka dyan ng, gumawa ka dito ng a.js, no? Wag yan. So, B naman, b.js. Then, ligay ka dito, console.log, ah, hello, study group. Yeah, we back. Hello, study group. We back. Yeah. Ano? So, ayan, no? Inabutan na tayo ng Copilot, no? So, ganyan. Nararan mo yan eh. Di ba? Node b.js. Yeah. Yan, di ba? Nakita natin, no? Hello, study. Ibig sabihin, Docker is not required. Tama? So, kung gagawin mong server to, kung gagawa mong file server, API server, no? Any specific server, no? Like static files or yung FTP, no? Or whatever kind of server to. Listener siya, microservice siya, magraran siya kahit walang Docker. So, sir, paano mo tinype yung node? Yeah, yung node yan, in-install ko yan. No? I-install mo sa computer mo, yeah, ma-install naman yan kahit nasa Mac, Linux, or nasa Windows ka. So, pasok yan. No? So, sir, bakit may Docker? Okay, so, why Docker? Ganito kasi yun. So, yung mga environment na pinagde-deployan natin, for example, AWS or even Google Cloud, no? Meron sila mga virtual machines. And those virtual machines, and definitely may operating system yan. Tama? Di ba? Okay. So, minsan, yung ano tawag yan, containerized OS, no? May Linux, no? Ubuntu, di ba? So, yun yung mga naka-install sa kanya na OS. Then, definitely, may naka-install na Node.js doon. Tama, may naka-install na Node.js dyan eh. And ano yung naka-install na Node.js doon? Yan. Yan ang tanong, no? So, tingnan natin sa akin, ano yung naka-install na Node.js? So, 20.10, no? 20.10 yung version, no? So, sakto. Ang galing, no? So, ang kailangan ng app ko is 20.10. Magra-run na siya. Thing is this. Pagka-deploy ko sa cloud, yung virtual machine doon, hindi ako sigurado kung 20.10 yung version ng Node.js. Or even kung may Node.js ba doon. Tama? So, that's the thing, no? So, ano nangyayari ngayon is, anong ginawa natin ngayon is, yun yung naging gamit ng Docker. So, Docker is something na magko-containerize para ma-ensure mo, para at least ma-ensure mo yung environment ng applications kung saan tatakbo. Para at least, halimbawa ito, no? Halimbawa, meron ginawa si Alvin, no? Si Alvin Calma. Sabi niya, teka, pre, may ginawa akong version ng app ko, kaso ano eh, 16 yung version eh. That's okay. Pwede ko rin bang i-run yan dun sa ano? Pwede ko bang i-run yan dun sa Linux machine? Yeah, pwede. Lalo pag naka-Docker. Pre, pwede ba ano? Dalawa yung i-run kong Node.js sa isang Linux machine, Node.js app sa isang Linux, pero magkaibang node version. Yes, naka-Docker tayo. So, multiple, no? So, nakukulong mo yung application, tapos, ang kagandahan pa kay Docker, nakakapag-expose siya ng port. So, yung mismong application na niran mo sa loob ng Docker, ni-expose mo sa port, just in case, no, siya isang halimbawa, API server siya na may endpoint siya. So, kailangan mong tawagin. So, yeah, kailangan mo mag-expose ng port, let's say 80 or 8080 or in this case 3000, no? So, you need to expose it. Na-expose mo sa Docker. So, ang galing ng Docker. Di ba? Like, na-containerize niya application na nabigay niya yung tamang environment. And imagine, anywhere na may Docker, na mag-support ng Docker, pwede mong dalhin yung application mo. Hindi ka ngayon nakakulong sa isang cloud provider lang or sa isang like server provider. Sabi ni AWS, magtataas kami, no? From $100 kami
gagawin naming let's say $200 na yung rate namin. Eh nakita mo si Linode, no? Linode, yan, $20 yung kanya. So mas mura, di ba? So what you're going to do is bring your application na nasa Docker, deploy mo lang doon. Hindi ka nag-worry kung ano yung version ng node ni Linode. Kasi naka-Docker ka eh. You are the one na, ikaw, you are the one who's gonna decide. Ayun na, medyo kumukulog-kulog, ano? Ikaw yung magde-decide kung anong version ng node mo. Yeah. Yeah, sorry guys may mga dumating na bago but syempre alam ko naiintindihan nyo to, no? If you joined before na hindi naman tayo sobrang formal na nagpapakilala-pakilala. No? So, yeah, diretso lang tayo sa turuan dito, no? So, yun nga, na later, magpipicturean tayo and magre-request ako sa inyo na mag-webcam, ganyan, no? Kasi ilalagay natin, post natin to sa Facebook saka sa YouTube natin, eh. Anyway, going back, no? Sir, Node.js lang ba yan? Yung Docker? Siyempre hindi. No? Yung Docker, nagsusupport siya ng maraming environment or ecosystem. Yeah, Go lang, no? Or PHP or even Java, mga Docker Java. And then different version ng Java, different version ng PHP. No? So pwede 'yun, no? So ah, lagi bang lagi bang present yung ano? Well, sa akin like wala pa eh, hindi pa sumasablay eh. So halimbawa, naghahanap ako ng ah, Docker Node version 18, just in case, no? 18 bit. So ayan. So magpupunta lang ako sa Docker, tapos maghahanap ako ng version na kailangan ko. Yan, 20 Alpine, 18, ayan. Tapos diyan ko makikita yung version na gusto ko. Go lang, Rust, no? Makikita ko diyan. So, yun na, no? Like, nabawasan na tayo ng bottleneck or ng hirap sa pagdi-deploy, no? So, ayos na pala, sir, no? Docker na ang labanan, no? So, so yun yung nangyari. Na binigyan tayo ng amazing technology ng, I believe, hindi ko lang sure kung, kalimutan ko sino gumawa ng Docker eh. Di ba Google? Hindi, no? So, yeah, kung sino man, whoever na nakalimutan ko lang, I will research later. Salamat sa gumawa ng Docker. Ngayon, balik tayo sa pinag-uusapan natin kanina. So ngayon, tingin ko hindi natin kailangan 'to, eh, 'no? Yeah. So, Kubernetes tayo ngayon. Oh, sir, eh, ano naman yung Kubernetes? Pakita na natin yung ano, pakita natin yung nasa loob ni item count. Yan. So, mapapansin niyo dito, yan. So, sir, anong kinalaman nito sa Docker? Ngayon, si Kubernetes, orchestrator siya ng mga Docker ng Docker, no? So, isa sa mga mahiwagang nagagawa niya, hindi natin nakita yung source code nito, pero tingin ko wala na akong planong ano, eh, wala na akong planong kalkalin kung ano yung technology, kung ano yung pagkakasulat ng Kubernetes, no? For example, no? Yeah, pansin nyo, item count GraphQL, no? And then, item count GraphQL, siya yun. Yan. So pag nag-access ako sa API slash item count.io slash GraphQL, eto yun. Siya yung pinupuntahan ko. Yan. Siya yan. Yan. Okay. So, saan na yun? Pods, no? Pods, ito yung pwede mag-represent ng isang Docker instance. Halimbawa. So, subukan natin. So, this one, ah, dali lang delete na natin to. Kasi pati yung a.js, ba't ba meron yan? Yeah. Ano ko to eh? Sampulan ko to eh. Yep. So, mag-run tayo ng Docker. I-run natin to, no? Kalimutan ko na eh. Kaya wala, hindi ako nag-practice before dito eh. Okay, Docker build, no? Docker build nga. So, item IG na lang. Item count GraphQL. Version 0.
Tapos ano yung dot? So that is something like sinasabi ko na hanapin mo na lang yung Docker file dyan. Kasi hindi ko na kailangang ituro. Kasi by default, hinahanap naman talaga niya yung Docker file. The Docker application, oops, I think hindi nagra-run yung Docker ko. Saglit lang. Yan, kailangan mag-run ng Docker. Nandito yung sa taas, hindi nyo nakikita kasi nakarangan ng Zoom na kulay green na frame ng Zoom. Oh, yun na. Mayroon pala yung UI na si Docker. So that's good. Okay, may bagong version, pero wag muna ngayon, no? Yeah, walang containers. So Docker build, i-build ko yung buong application ko. Papakinggan niya lahat to. Yeah, isa-isahin niya yan. Step 1, step 2, hanggang dito. Sa start na yung prod. Kasi yun yung nasa package JSON. Yeah. Sorry kung hindi lahat nagno-Node.js, ano. Yeah, maikli lang time natin ngayon, 7 to 8 lang. So I have no time to dig deeper on Node.js or Golang or any specific na programming language, no. This is just Docker and Kubernetes and how how uh how applications na ginagawa ng CNCIT, paano naka-deploy, no? How they are being deployed. And paano natin ini-ensure na nagra-run siya 100% of the time, no? Pag may nag-access, magra-run siya, no? And scalable din siya, depende kung gaano karami ng request, no? Yan. So build natin, ano? Yan, build. Yan, niraran niya ngayon yan. It's, yan. So, una, kinuha niya yan from Docker library 20.10.0. Yan. Diba? Tagadang. 1 out of 7, no? 7 ba yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, hindi kasama yung mga expose, diba? Yan. Teka sir, niraran mo lagi yan pag mag-deploy ka. Hindi, pwede ka mag-run sa local mo, no? May nagra-run sa cloud, no? Docker runtime yung cloud. So, yeah, it's okay. Yan. Kumbaga sila yung bahala doon. Ayun. Yan. Ay, talaga to, hihintayin natin to eh. So, no choice tayo, ano? Tapos, ano tayo? Yeah, it looks like ang matagal yung downloading ng image. The downloading of image, yun yung nagko-consume ng malaki kasi 200 MB yung Node.js image na napili natin, yung pinakamalaking ano niya. Yan. Ito yarn, ito ano na to, sa Node.js na natin to. So it's installing the dependencies, no? Yan na tayo ngayon. So yan, parang ano, no? Ano to? SQL or SQL, no? Like, sabihin mo lang kung ano yung gusto mong mangyari, yun yung mangyayari. Parang gano'n. Select from where, ganyan. So, parang gano'n lang din to. Hindi siya yung, ang tawag doon? Declarative. Tama ba? Imperative yung like, sasabihin mo exactly in detail paano mangyayari. Then, saka may execute siya. Correct me if I'm wrong. Lalo na yung mga fresh pa sa school. Yan, tinuro sa kanila yung imperative sa declarative programming. Yan si Marky, malakas siya. Ang galing sa school yan si Marky. Yan si Marky. Marky, kamusta? Yun po. Yeah. Start tayo ulit, guys. Kasi nga, kwento tayo konti. Yep. Yeah, we did the item count. We're still doing item count ngayon. But the whole year, last 2023, boost tayo talaga doon, lalo na ako, no? So, yeah, rebuild na ulit, no? Nakita ko sa Facebook ko na gusto kong i-rebuild tayo eh. And, okay. Nakita ko, no? Before, na soloista ako eh. Lone Ranger ako doon sa gitna ng Concepcion, no? Sa bundok doon, no? Not much aware about the startup situation sa Pilipinas, especially sa Manila. Dito, what can I say? Magagamit nila tayo, yung skill natin. Yep. I saw great ideas. Okay naman yung execution in terms of IT.
But yeah, makakatulong yung mga tulad natin na pwede mag-enhance, mag-ayos ng ng IT nila ng magsalansan ng ano nila ng tech nila ganyan, no. So makakatulong tayo. I saw an opportunity para makatulong, of course, para na rin kumita kumita tayo yung mga devs natin, mabigyan natin ng work ganyan. So, ayan. So, ano yung kanina? Docker Docker build IG0, no? One moment. Saglit lang, guys. Kasi, um, ang problema, nagra-run yata yan. Saglit lang. One moment. I-off ko lang yun. Load report. So, yan. Yan, ano. So, Docker run, no? Docker run naman yun, no? Docker run port 8090. Let's say 888 na lang para madali. Tama ba? Yung 3,000 yung pagkukunan niya, kasi expose niya, tapos IG0. So ito iraran ko yung in-expose natin kanina. Oops, ano yun? Um, process, DL open, yeah, node, this name. Yeah, may issue nung nira natin. Tama ba o baligtad? Baligtad yung ano ko. Pero tama naman, no, yung expose mo dito. Process DL open. Fine. Search natin to. Yun. Okay. Nga-recompile. Yung ano, yung version. Pero tama naman yung version natin. Rebuild, decrypt, build from source. Oh, grabe. NPM rebuild, decrypt. Ayan, kasabi lang natin ng rebuild. Pero ang problema natin, ah, problema natin is itong ano na to, itong yung pagkaka-compile natin dito ay sa loob ng Docker. Ayun, may message. Yan. Yan, yan yung mga maganda. Need po ata naka bcrypt.js. Okay, check natin. Bcrypt.js, yung ano, yung ginagamit nating library. So, kailangan ko install yung bcrypt.js. So, yarn add. O, pwede ko i-rebuild na lang muna ngayon. Tapos, i-update niya yung ano, i-update niya yung package.json. Try nga natin to. Pero bcrypt.js na to, di ba? Ay, oo, npm install. Rebuild dependency successfully. Teka, ano ba to? Okay. Na-rebuild yung dependency. So, dapat i-run ko yung npm rebuild doon sa... Kaso, na-compile na yun, no? Naka-dis na, no? So, let's try again. So, Docker build. Pag wala, pwede mo tayong gumawa ng ano, separate node application. Weird, no? Okay. 6.7 na, 6 dot, na agad, copy na agad ng ano. Yes, build. Okay, tingnan natin dito. Yan. Containers. Yan. Ano yung problema nito? Nag-exited eh. Exited 1, no? Yun yung error kanina, no? Kung kailan naman tayo, ano yun, no? Limited time, no? Saka may ganito. Dahil ilang beses natin ginagawa to, okay naman. Ano to?
Docker Scout view summary. Okay, try natin. Please. Ganun pa rin. Nakakainis. Bcrypt JS to di ba? Tama ba? Kapag tinignan mo to, Bcrypt JS, yung package JSON niya. Okay. Bcrypt.js. Okay. Okay. So same container. Magical Thompson. Yun, logs. Same. In-expose natin sa kanila ganun. Okay. Dahil dyan, gawa tayo ng separate. Tapos yun na lang i-docker natin. Mas madali. Okay. ls. Yan. mkdir. Node docker. Okay. Kaya huwag na ts. Node docker. Touch. Yan. Yarn init. Okay. Yan. Okay. Ngayon, gawa tayo. Install tayo ng Express, no? Nangyari dito, ba't ganito to? Sa gilid siya nagbubukas. Okay, kama yan. Okay. Yun. Okay na. Yan. Tapos, yarn add express. Yan. Tapos, index.js, no? Tama ba to? Index.js, gano'n. Wala. Wait. Index.js build create a simple node server. Node Express server. Okay, let's go. Okay, sige, go. Puro ganun. Okay. Okay. Okay na. Tapos export. Ano na, no? Okay. Alright. Tapos, listen na. Alright. Isa pa. Okay. Yan na. Node server na tayo, ano? Tapos, tingnan natin ang start. Ang tawag dito, script. Start Node.js. Okay. Tapos, gawa tayo ng Docker file. Parang ayoko na nung Parang ayoko na ng Node 20. Pwede ba dito hindi, no? Paano ba sa Docker? Ganyan. Yan. Docker file for Node version 18. Version 18. Okay, yeah. That's good. Okay. Yeah, guys. Hindi na pala kailangan mag-aral, no? Kasi kailangan pa rin, guys. Kasi baka niloloko lang tayo ni Copilot eh. Hindi natin alam, di ba? So at least ito, sure ball tayo, no? Check natin. So, ayan, no? Ano to? Build HTML. Kaso walang build, no? Okay, gawa tayo ng build folder. Oops. Gawa tayo ng build folder. Napa-Node.js pa tayo, no? Pambira, DevOps lang to eh. Pambira naman. Index.html. Napalaban pa tayo, no? HTML. Yan. Okay. So, title niya, pambihira. Yeah, H1.
Yo. Okay. Yan yung serve niya, no? Pag nira natin to. Yarn start muna tayo. Oh, 3,000 in use. Teka lang. I-off ko lang yung ko. Yung app ko. Yung item count. Okay. Alright. Yarn start. Alright. Yan. Serving at port 3,000. Teka. Anong ano to? Oh, everything. Everything na i-request. Yun yung i-re-ano niya. Tingnan natin. Gagana kaya to. Yo. Yun, no? So, na-serve natin siya, no? So, let's try to build yung Docker. Yan, medyo matagal na naman to. Antokin na naman kayo. Ayun. Node na lang. Docker build pala dapat. Docker build. Yan. Yan. Tapos, node 0. Okay. Yun, bilis lang. Wait, tama ba yung pinagagawa sa Docker? UAC app, npm install. Okay. That yarn. Ay, kamote. Hindi, wala siya makakopy. May kakopy niya to. Okay, yeah. Alright. Di maroons. Yeah. Okay. Nice. So at least walang ano, no? Walang, alam mo yun, scripted, no? Hindi tayo scripted. Hindi ko edit to eh. I-upload lang natin to eh. Yeah. Ano oras na ba? 37. Abot pa tayo. Makakagawa pa tayo. So habang hinihintay natin yan, gawa tayo ng isa pang ano, cluster dito ng Kubernetes. Sa clusters, no? Gusto ko ng ano, gusto ko ng Google Cloud. Nasabukan ko pareho eh. Di pareho. Silang tatlo. Si Azure, okay naman. Of course, nag-work, no? Hindi siya gagamitin kung hindi siya nag-work. Microsoft Azure is okay. Actually, ano ulit sa kanila? AKS, no? AKS, Azure, no? What do you mean by AKS? Azure Kubernetes Service, no? So, medyo expensive, no? Ubus agad yung ano ko eh. $200 ko na. Well, actually, 1,000 pala yun o 2,000. Ang bilis eh. Parang nag-deploy lang ako ng isang node server sa isang front-end, Kafka. Ang bilis na ubos ng 2,000, so kabado 20 ako kung hindi, kung i-deploy ba namin dito. Kasi ano, pwede, startup, Azure startup offer. Yan, ganyan. May mga ganyan-ganyan sila eh. Microsoft for startups, no? So kung gagawa kayo ng ano, kung gagawa kayo ng startups, no. Let's say startup, yeah. Startups, dami agad no. Gagawa kayong startup. May mga ganito. And yeah, and if your startup is yung alam na legit no, na-record na-register mo, meron kang documentation, may business permit ka, ganyan-ganyan, no. Lalagpas doon sa lalagpas doon sa simula. Yung $2,000 yata yun. Ay, ito. Yan, 2,500. Yan. Ba? 2,500? Hindi, OpenAI ito eh. Um, pag, pag sinign up ko ba, saan ba ako dadali nito? Yun, no? Yun, pre-assure credits up to 150K. Pero simula, maliit lang eh, hindi 150K eh. Bago ka makarating sa 150K, kailangan mo magpapanalo muna eh. No? Like, may mga traction, ganyan. No? Maganda, di ba? Kaso kinabahan ako kasi mahal yung una nilang single eh. So, yeah. Ginive up ko na. Then, next kong tinry is, of course, I mean, kahit na may hindi ako maganda experience sa AWS. AWS kami before. Kaso, grabe din maningil, no? Tapos, merong instance na nagkaroon ng timeout sa specific library ng Nextauth. Next.js, no? And AWS ginagamit ng Nextauth eh. Yeah, pag binungkal mo yung ano nila, binungkal mo yung everything nila, makikita mo AWS yun. So, merong call merong yung library na Nextauth. Meron siyang
persistent na call sa server, no? Hindi pinuputol ni ano, hindi pinuputol ni AWS hanggang sa nag-bill kami ng 200,000 pesos. Yeah, nakakaiyak. Ginising ako ng misis ko noon na, Daddy, ano ba pinagagawa niyo? Kala ko ba tinetest mo lang yan, no? Kala ko ba, ano lang, gusto mo lang mag-test ng, ano, ng 100cc software, gusto mo siyang gawing cloud-based. Bakit 200K yung bill natin? Yung tulog ko nun, 2 oras lang, pero gising na gising ako nung narinig yung 200,000. So, pero before na nag-training pa ako ng Kubernetes, meron ako nabiling Udemy course na Kubernetes. I mean, ang galing naman eh. Sabi niya, meron ka lang 12 months, no, sa AWS, no, para ma-practice ma-practice tong nasa Udemy course. Ganyan. Yeah. Nakakalimutan ko i-delete yung isang service. The next month, ang bill ko 12,000 pesos. Then sabi ko, pakitigil nyo na, pakistop nyo na, walang gumagamit niyan. Kung saka pwede ko bang ma-refund, hindi na-refund. Tapos the next month, tiningil na naman namin ng 8,000. Bala kayo. So, nagtampo na ako. Ayun, sa AWS. Pero sinubukan ko pa rin, no? Anong AWS? Ano yung Kubernetes ng AWS? Nakalimutan ko na eh. Fargate ba? Dali. AWS Kubernetes. AWS Kubernetes. Hmm. EKS, Elastic something something, no? Mahilig sila sa word na elastic. Yun nga. Ayan. Mahilig sila dyan eh. So, yeah, elastic, ano? Laging malaking singil. Anyway, yeah, ayun, no? So, nag-decide ako, then, experience din namin sa isang client namin. Yan, sino kasama ko dito? Si Van, si Marky, yan, sino ba to? Si James sa other client. So, ah, well, ako na yung gumamit nun eh. Si Van, saka si Marky, yung client namin na Fidel, yeah, Kubernetes, GKE, Google Kubernetes Engine yung gamit nila. So, doon nakita ko, natuwa ako kasi, alam mo yun, like, nasa free ka, titigil nila eh. Hindi nila i-automate yung pag-charge sa credit card mo. Tatanungin ka muna nila, ready ka bang magtuloy, ganyan-ganyan, no? Tapos, pag may time out, i-email ka nila, tapos, somewhat kinakat nila yung billing. So, mababait itong mga to eh, no? So, kaya sa kanila na ako nagtagal. I mean, may mas mura pa. Like, yun nga, nabanggit ko yung Linode, ano yun, yung ikaw mag-setup almost lahat. Ano yun? Yung Ocean. DigitalOcean, no? Yan, install mo ng Kubernetes yan, ganyan, ikaw marami, no? Dito sa GKE, meron ako natutuwa rito eh. Meron dito maganda na gustong-gusto ko. Saan yan? Tagal ah. Yan. Meron silang tinatawag na autopilot. Nito lang nila to eh. I mean, nito lang nila halos na perfect yung autopilot. Yan, create an autopilot cluster, no? So, dito, sila na yung bahalang pag bumaba yung usage, yung mga ganyan, no? Tapos, sila din yung nag-auto-adjust. So, hindi ko na kailangan, marami akong mga hindi na kailangan gawin na ginagawa ko before nung manual cluster ako, no? So, maganda. Pero, balik muna tayo. Teka lang. Sana naman okay na to, no? O, baka nasa local ko yung problema, no? Docker run. Node 0. Okay. Docker run. Node 0. Tapos 888. Okay. So, ayun na. Yung 3,000 nag-run, no? So, pag nirefresh ko to, pambihira, no? Uy, wala. 888. Ito naman, sir, eh. Papili-pili ka pa ng port. Hindi mo pala inaano, eh. Yan. So, 888. Ayun na. Si pambihira sa si Yo, no? So, nasa-serve niya ng HTML. Yan. Okay, at least nag-run, no? So, nasa na ako? So, yeah, Kubernetes, no? Then, balik muna tayo dun sa item count. Dito, makikita nyo, sir, may 3 out of 3, may 1 out of 1, may 3 out of 3, ganyan-ganyan, may 5 out of 5, no?
So, sir, mas marami ba, mas malaking number ba, mas malakas na siya? Of course, no? Sa dito sa subject natin na to. Pag sinabing 1 out of 1, ibig sabihin, 1 out of 1 pod or container or image nung Docker nagra-run. Oh, sir, ibig sabihin, pag pod pala, ang katumbas nun is parang Docker. Ito, yung isang instance na nakarun na Docker. Yes. So, item count GraphQL, ibig sabihin 5. So, ibig sabihin 5 yung ano, 5 yung nagsiserve, no? Parang ganun ba yun? So, dito, automatically, no? Ang galing to ang galing si Kubernetes eh. Isa lang naman, isa lang yung nakaharap. Diba? Nakaharap sa mga client, isa lang yan, no? Pam. Serve niya si Justin, si Alvin, si Jerwin, no? Then, just in case, no? Just in case, well, the normal load balancer thing. Meron load balancer din. So, kapag busy na yung isa na yun para sa tatlo, kay Alvin, Jerwin, James, kay Edson, pwede yung pangalawa na. Ibibigay yun. Busy na eh. Kumbaga, yung load niya, taas na eh. So, ibabalance niya. Si Kubernetes yung bahala doon. Then, let's say si Edson, yung kay Edson nag-down, no? Nag-down eh. Kasi yung request na okay, may nakalusos na code, cannot access this particular field name from a null object. Yung mga ganun. Pumapatay yun eh. So, if that's the error, magda-down, magre-restart, no? Just in case nag-restart, ibibigay ni Kubernetes yung gumaganang isa. Yung pangatlo. Then, yun din yung para kay Kevin Jake. Then, ibibigay yung pang-apat, ganyan-ganyan kapag nag-fall, nag-restart. Tapos, pag nag-restart, babalik din yun. Ano ibig sabihin nun, sir? Halimbawa, namatay ito. Let's say may error, no? Let's just, no? Let's just throw error. Actually, wala na to eh. Andali, dito natin patayin. Dito nga pala ito pinapatay. Sorry. Yep. Stop. Yeah, come on, man. Ma-off ka na. Yeah, tingin ko pwede na yan eh. Yun, pwede na. So, let's just kill it, no? Throw new error. This is an error. So, mamatay ito, di ba? Like, hindi na magtutuloy yan. Yarn, start. Bam, patay agad. Nakita nyo na namatay, bumalik sa cursor. Ganon. Pag nangyari yun, si Kubernetes, i-restart niya, irarun niya uli yung Docker. Irarun niya uli ito, yung command na to, para bumalik yun. So, ganon. Run, balik. Pag may ano. So, pag sobrang tindi ng error sa system mo, minsan may mga instance na si clients mo maghahang yung kanya. Like, ang tagal ng loading spinner. Loading. Pero hindi mamamatay. Hindi hahayaan ni Kubernetes na mamatay siya totally. So, isa yun sa mga, like, pwede ka magsabi na, nag-update lang pala kami. Pero yun pala, namamatay na pala yung application nyo. Meron kasing nakapag-push ng foul na code, no? Or medyo erroneous yung code, so namamatay. So, yun yung ginagawa ni Google Kubernetes, no? Ni Kubernetes, no? Ino-orchestrate niya. Marami pa siyang ginagawa, like, for example, pag slash people, bibigay niya tong service na to, tong item count GraphQL, no? Yeah. Pero let's say, no, sabi mo slash email, ibibigay niya tong where to common emailer pala. Kumbaga, same domain, pwede niyang pwede niyang i-mix mekos niya, no? Using an ingress, no? Nandun lahat, pagkasama-samahin lahat sa ingress, tapos nakamap kung kanino mo binabato yung mamap niya. So may mga ganong functionality na pag-uusapan natin maybe in the future. We want to do this study group regular eh. Bukas wala. Maybe Thursday na uli. Then hopefully kung available kayo na weekend or maybe weekdays na ng gabi. Anyway, ganon, no? Pwede siyang gawing ingress or Nginx load balancer din. So maraming pwedeng gawin sa kanya. Aside from that, Docker lang ba, sir? Container? No, hindi. Meron tayong tinatawag na Helm charts. Helm charts. Sir, ano yan, no? Kung ano na yung pinagsasabi mo, no? Hindi pa nga namin get yung Kubernetes, eh. Yeah, hindi natin inaasahang magigets natin lahat yan sa isang oras, no? But that's okay, di ba? In the future, tirahin natin yan. So,
Helm charts. So, Helm charts, no? May mga mabait at matatalino mga tao, mga nilalang, na gumawa ng Helm charts. By Helm charts, I mean, for example, no? Helm charts, MongoDB. Yan. Yun. Boom ka boom. So, yan. Makita nyo, Helm, tapos repo add. Ibig sabihin, mag-i-install ako ng mag-i-install ako ng MongoDB sa Kubernetes ko. Wait, sir, may bayad yon. This is open source. So that means yung paggamit mo nito, ito, yung MongoDB mo, pwede ka mag-install ng MongoDB mo sa loob ng Kubernetes. Tingnan nyo may mga storage. Yan. Kaboom, kaboom. Makita nyo yung storage na ginagamit namin. May Kafka kami, may Redis, no? Magkakaroon ng MongoDB dyan pag nag-install ka ng MongoDB. So, teka sir, ibig sabihin ba yung MongoDB dyan lang sa loob ng Kubernetes ma-access? Yes. Nasa cloud. Yes, nasa cloud, nandoon, pero hindi naka-expose publicly. Iba siya sa ginagawa ni MongoDB Atlas. Iba yan. Si MongoDB Atlas, cloud service, they're using, hindi exactly, I believe HTTPS din yun. HTTP protocol din yung ginagamit niya. Ito, yung sa MongoDB, yeah, I believe HTTP protocol, pero internal lang. Something like naka-LAN, no? For example, itong workloads na to, itong mga to, yan, yan, yan. Yan, yan. Yan sila. Nasa iisang computer room sila, no? Tabi-tabi yung mga servers nila. O isang server tapos dinivide-divide lang ng Docker, no? Magkakasama yan. So, yung IP address niyan, pwedeng pare-pareho lang. Tapos magko-communicate sila sa isa't isa. Nakaloob lang sila. Sir, paano makakontact yung outside world? Yan. Para makakontact yung outside world, kailangan mo mag-expose ng service na kung tawagin ay load balancer. Yan, wala na. No? Gateway, service, and ingress. Yeah. Yun. Yan yun, no? Nakita niyo may IP address yan. Ito. External load balancer. Naka-expose yan. Nakatutok, naka sila. Nakalabas sila publicly. So, pag in-access mo yung particular IP address na yon, papasok yon. Makikita na. Papasok sa service natin yan. So, ganun. Ganun ang pagkakagawa natin. For example, ito. Yan, di ba? Kumbaga, yan, tago yan eh. Kasi yung HTTPS namin, yung SSL certificate namin, naka-ingress din. Part din siya ng clusters, ng workloads natin. Ito yun. Cert manager. So, hindi basta-basta ma-access ng HTTPS yung IP address. So, ganun. Ganun yung pagkakaayos natin sa Kubernetes. Kumbaga, katakot-takot na Docker containers to. Haba ito 3, ito 5, yan. Tapos, si Kubernetes yung magtitimpla kung nasaan. Tapos, nandun na rin yung halo-halong yung mga ibang features. Observability, iba? Gaano yung uptime, yung nasira siya, yung nag-drop siya, ilang beses na nasisira, nagre-restart, diba? Nandito yon. Yeah, logs and everything. So, yun. So, PP3, no? 7 minutes na lang, no? Tuloy natin to ng Thursday. Don't worry. Gagawa tayo ng cluster. Gagawa tayo ng like this, ng autopilot cluster. Dideploy natin tong services natin. Then they will communicate. They will communicate using REST, can be REST call, Kafka, and even gRPC or temporal. Later yun, no? Medyo malalim-lalim yun eh. But yeah, ganun natin gagawin sa setup natin. Try natin to, no? Isa lang. Pwede ko ma-delete later. Sa ngayon, 7 minutes pa tayo eh. So let's create here deployment YAML. So in deployment YAML, yan. So dito natin tignan. Hingi tayo na isang deployment YAML dito. So gawa na lang tayo ng deployment YAML na ano tawag dito? Wait, kakopyahin ko lang yung walang secret Yeah. Okay, tapos dali natin dito yan. Node Docker. Yan.
Well, ano naman 'to, internal, but siyempre para secret din tayo. Puwede naman tayong magpalit later. Yan, tanggalin ko lang yung mga hindi po puwede makita. Yan, okey. Yun 'no. So ito palitan natin, node docker natin. Command L, node docker, yan. Tapos ang replica natin isa lang. Sir, ano ibig sabihin 'pag isa lang? Kumbaga mahina yun 'no? So kapag maraming replica, actually ang sinasabi nila, suggest nila is yung mga gumawa nito ano, so wala. So sir, ano ba mas prefer niyo, YAML na may A sa o yung wala naman yata. Yung nagagamit ko before yung may A, ngayon -1 letter lang, tinanggal ko na lang, 'di po puwede naman pala 'no. So yeah, it's okay. So, ah, ah, ha, 1 replica, 2 replica, 3 replica. So, kapag daw tatlo, safety ka daw na wala kang downtime, okey? So, ano ibig sabihin nun? During deployment. Kasi 'pag during deployment, depende kung gaano kabilis magde-deploy 'no. Kung sobrang bilis lang naman, I mean, wala naman na kaso 'di ba, like isa lang 'no. Pero kasi ang nangyayari, kapag sobrang tagal ng deployment, so mangyayari papatayin niya muna yung isang i-te-terminate niya yun, yung dine-deploy mo na bago. Ihaharap niya muna yung isa. Ihaharap niya muna sa client yung ano, luma. Then pagkatapos ma-deploy nung bago, matapos ma-build 'no, de-deploy niya yon tapos ibi-build niya yung dalawa pa. Ay, de-terminate niya yung dalawa pa, tapos i-bi-build niya ulit para lahat sila pare-pareho bagong version na. So, tatlo yon. So, 'pag isa lang, hihintayin talaga and then yung transition po puwede na sumakto na nagpapalit, magda-down. So, I mean kung hindi naman gano'n kalaking halaga siyempre okey lang naman na isa tulad nito sample lang naman. Ngayon, Docker tapos gawa tayo rito ng service. Yep, okey. Ay, path service YAML. Hindi na kailangan service, hindi dapat ganito. Kailangan yung service YAML lang. Ba't gano'n? Okey na. Ayan, yan saglit lang 'to. Mas mabilis 'to kumpara dun sa hindi siya load balancer. Ayaw natin ng load balancer siya. Gusto niya natin node port, puwede na 'to node port. Yan, node port Batang Pier. So, may service siya na node port tapos puwede natin siyang expose. Then later, try natin siyang i-expose on a separate, wait, index. Baguhin natin 'to. Gawan natin 'to ng eksaktong ano, ah, collab, yan, collab. So, iba-blank na natin yung well, puwede namang pareho 'no, ta's gawin natin, yan, siguro puwede na yan. So, pareho lang, ta's tanggalin natin yung error, yan, okey. So, kung walang mali ito, okey, puwede natin itong i-build, ta's node port, ta's gagamitin natin yung node port para yun yung maging ano, kaso scary ano, dali tayo. Anyway, i-expose ko na lang 'to later sa local ko. Papakita ko lang na na-deploy. So, build natin, Docker build 'no, node 1, yan, okey. Yan, tapos, pagkatapos natin i-build, siyempre kailangan mag-exist muna nito sa ano, kailangan mag-exist muna siya do'n sa ano natin, sa Google Kubernetes Engine natin sa instance. Naka-connect na ako do'n. So para magawa natin 'yun, hindi muna ako gagawa ng bago, ko-connect lang ako sa amin. So puwede kang kumonect dito, then siyempre dapat authenticated ka. 'Pag kokopyahin mo 'yan, then ko-connect ka. So, na-try natin 'no, connect, connect tayo diyan, okey. Saan na 'yun? Ito,
Yan, connect tayo ngayon diyan. Fetching clusters, ayan. So ngayon, ano 'to? May update lang. That's okay. So naka-build na tayo, meron na tayong ganyan. So what, ang next natin is ikakarga natin sa taas 'to, kakargahan sa Google Cloud. So yung way nun para gawin yun is sorry, meron si Kubernetes meron siyang ano, meron siyang, what do you call that? CLI? CLI yan 'di ba? kubectl o kube control kung tawagin nila. So kubectl. So this is something na pupuwede niyong tingnan. May cheat sheet. Dito tayo. Yan, yan, yan. Mas maganda. Ayan, quick reference. Yun, yan. May mga ganyan, no? Marami kang pwedeng gawin, no? Pero pag na-hire ka, tapos may ganito, tapos inallow ka, mag-iingat ka, ha? Kasi pwede ka maka-delete, eh. Or pwede ka mag-restart ng buong gateway, tapos, yeah. Mag-down yung service niyo. So be careful. Practice muna. Practice muna ng todo-todo. Ayan, sample natin, no? Get pods, no? Yan, let's say get pods. Ito lang. So, pag nag-get pods tayo, makukuha natin lahat ng pods na available sa mundo. Hindi, sa ano lang, sa account lang natin. Yan, kita natin yan. Yan, nakita nyo, nag-restart ito. So, kailangan bisitahin natin yan. So, yeah, restarts, no? So, ano yung restarts? Restart meaning nag-crash yung app. So, ito, we need to visit this. Possible, this is Kafka related, no? So, gano'n, gano'n gano'n yung puwede nating maobserbahan sa kanya using itong kube control, 'no. Tapos i-run natin 'to. Ari, tingnan natin kung mag-e-error. Actually mag-e-error kasi wala pang nakapasok sa kanya, eh. Okey. So ayun na 'no, nag-create na daw. So if you check the workloads, meron diyan siguradong parang umiikot-ikot. Yan, ito. Node Docker availability. Kaso ang problema, wala naman siyang image, eh. Wala siyang ma-pull 'no. So, dahil do'n, well, nakalimutan ko na kasi kung paano ginagawa exactly 'no. GKE deploy, 'yan. Ito 'yun. Quick start, deploy an app. Okay, okay na 'yan kasi yung project natin, yung ginagamit natin ngayon yung project na ngayon. So, ang kailangan natin something na nakaka-deploy 'no. Expose, kubectl, get pods, delete. Okay, ito go lang. Teka, nasaan na 'yun? Gcloud. Ayun, napapasigaw pa, eh, 'no. Ito. Yan, copy natin 'yan, kubectl, tingi-tingi, 'yan, okey. Tapos kaso ito, hindi man tayo hello server, so node, create deployment. Actually may deployment na tayo, eh, okey lang. Baka update na lang dapat 'to, node docker, yun lang 'no. Ano yun? Ano yung pinangalan natin sa ano natin? 1 na yun 'di ba? Node 1, tama ba? Yung docker natin ta's local lang siya, tama? Hindi natin siya in-upload sa repository, eh. Dapat ina-upload pala muna yata natin. Nakalimutan ko na 'to, eh. Okey. Pero ba't mo kinakalimutan? Hindi mo ba laging ginagawa 'yan? Eto hindi ko na laging ginagawa kasi naka-automate na 'to, eh. Node 1, Docker, deployment, ta's node 1. Tingnan natin 'to. Docker already exists, ayun. Okey. So, ang kailangan natin is i-update natin 'no, default unspecified kubectl update 'no, deployment. Puwede ba 'yun? Hindi ko sure kung puwede mag-update, eh. Unknown, teka lang, app kubectl update image for deployment, 'yan. How to make deployment to update image, yan. Okey, delete, pull policy, image pull, meron tayong gano'n, eh.
Full policy natin lagi ganun, alam ko eh. Yan, tumagal na tayo. Wala tayong full policy. Set image. Ayun. Okay, gets. Okay. kubectl set image. Kaboom, no? Meron pa akong ginawa. Deployment. Node Docker. Tama. Wait, tingnan natin. Kalimutan ko paano ginagawa. Backend core. Okay, Node Docker. Tapos, dalawang beses na mag-Node Docker. Tama ba? Node Docker. Node Docker. Tapos, Node :1. Okay. So, update na daw. Tingnan natin ito ulit. Yun lang. Okay, unschedulable. Okay. Yun na. Node Docker 1. Okay. Tingnan natin to. Yeah. May error na ito. Wala pa siya makuha. Hindi pa niya makuha yung application, no? Okay. Fresh. Wait. kubectl get pods. Okay. Saan yun? Node Docker. Pending. Ito yun. Yung 50 seconds, no? O dapat remote yata dapat, no? Dapat in-upload ko muna sa Docker. Docker, upload image, Docker Hub. Yan. Docker push. Dang, Docker push. Tama. Docker push, tapos tag. Okay, sige, subukan natin yun. Docker push, tapos yung node. Tama to? Node 1? Hindi kaya mag-ano to, magkaka-issue. Yun. So ngayon, ano ngayon niya? Denied. Teka lang ah. Naka-login ba ako? Naka-login ako eh. Wala mag-upgrade. Wait, G-Cloud. Okay, wait lang ah. GCP push Docker image. Yeah. It looks like. So ito, binabayaran natin to. Binabayaran natin tong ano eh. Yeah. Meron na akong Google Cloud. Hello, Echo. Okay, nagets ko na yan. G-Cloud, Artifacts, Repository, Create. Okay, meron na tayo yan eh. Docker, okay. Gagawa pa tayo ng ganun. Build, submit. Ang haba nito, mens. Haba nito. Okay. Yeah, nakakatamad to. Nakakatamad to. Pwede mo mag-push na lang tayo ng kahit anong image doon para isa-serve niya. Okay. Yeah. So, kailangan talaga sa cloud, no? Hindi siya ma-upload basta-basta. Ano yun? Ano yung command nun? Baka matsambahan natin. Meron na ako nakagawa eh. Gawa na lang tayo. G-Cloud, create a Docker repository in artifact registry. Okay. Sige, gawa tayo. Sige, ito. G-Cloud artifact repo, create quick start Docker repo. Ano to? Okay, quick start. Ito yun. Kailangan nagawa ba natin to? Prepare source build, okay? Repository list. Tingnan natin to. Allowed ba tayong gawin to? Hopefully, no? Account natin to eh. Would you like to enable? Ay, naka-disable. Kasi nga lumipat nga pala kami sa GitHub Actions. Okay. Sige, dahil doon, no? Hindi magkakaroon ng laman tong ano. So, ang gagawin na lang natin, mamulot na lang tayo ng ibang image, no? Let's check our GitHub.
Ah, mhm. Public image na lang. Actually, hindi public 'to, eh, sa'min pa rin naman 'to, eh. So, let's try yung ano namin, yung front end namin. Item count, wait one moment. Ito, hanapin natin 'tong ano. Ito, hindi yan, joke lang. Ito, public front end. Yeah. GitHub Actions, isa dito sa mga fix, reduce pods. Isa diyan, hopefully, publish, build, okay? Well, I think publish, 'no? Andiyan yung repository. Ayun! Ito. Ito. Nasaan na yun? Wala. Kailangan natin makuha yung ano, eh, deploy. Tingnan natin yung deploy. Meron diyan, eh, kubectl set image malamang, eh. Huli ka, B. Ito. Kaso, GCR public ID. Nasaan na yung mismong yun, 'no? Tinatago niya. Aray ko. Tinago niya, 'no? So, kailangan kunin yung project ID. So, ito. Tapos kukunin ko lang yung project ID. Okay. Try natin. Okay. Ano talaga, eh, 'no? Mamalimos muna tayo ng ano. Okay, tapos project ID. It's okay. Ito yun, 'no? Hopefully, 'no? Yan. Yan, 'no? Sana ito yun. So, basically, hindi 'to public. This is atin. Ay, hindi. Nasaan yun? Yung isa, kubectl set image. Yan. Image deployment. Tapos, Docker. Ito. Correct. May HTTPS. Bakit may HTTPS? Dahil kinonek ko sa ano, 'no? Yan, dyan na. Tanggalin natin yung HTTPS. Kasi nilagay ko nga pala sa browser. So, nung kinapi ko, nag-automatic add ng HTTPS. Dapat may ganun. Okay. Yan. Let's go. So, tingnan natin to. Refresh. May kulay green na, 'no? Nakakatawa pag may kulay green na, eh. Kaya parang ibig sabihin ito buhay, 'no? Life. Ayan, wait lang. Teka lang. Yeah, doesn't have minimum availability, MAR1 issue. Huli ka, B. Yan. So ngayon, hindi mo pa rin makikita yan kasi hindi ko ini-expose. Delikado, eh, 'no? I mean, nag-push ka. Anong oras na ba? 8:00. 8:00 yung out ng madalas, 'no, lahat ng clients na, but ayoko magbaka sakali. Let's pull all those images locally, 'no? So meron tayong tool na tinatawag na Cube Forward, wherein hihilahin mo lahat ng available services para magkaroon ka ng access locally. Port forwarding, basically. So ano 'to, sudo, okay? Yan. So hanapin natin yung node Docker. So dapat yung node Docker, ano dapat papakita nun, guys? Exam. Ano dapat makikita nyo doon? Node Docker 80. Yan. So dapat ang makikita nyo sa node Docker, hindi si Yo. Dapat, eto, no? Dapat yan ang makikita nyo. Kasi yun yung public ng item count. Yan. Clients. So, http:// node Docker 80. Ay, nagpaano siya? Nagre-redirect. Okay, nagre-redirect sa /app. Okay, nagre-redirect siya sa /app for some reason. So, yeah, not secure. Aray ko, bes. So, ayan siya. Bakit ka nagre-redirect? Nakakainis. Walang laman yan. Kasi nagre-redirect siya, eh. Nakakainis naman to. Yan. Yep, nagre-redirect siya dahil nakaano kami. Kasi pag app.dat, yan, app.dat, tapos nagre-redirect pag hindi nakikita yung ano,
Hindi nakikita yung route. Weird, no? Yan. So, mangyayari, hindi niya binibigay ito. Okay, gets. Asan na yun? Okay, port forward. Ay, actually, 2 pala. Isa pa. Docker now with Docker GK item count prod. Isa pa. Try natin. Wala susuko. Nagtampo lang eh. Okay, ito siya, no? Yan. HTTP. Ayaw talaga. Nagre-read. Ayun! Huli ka. Yes. Pakita ka rin. Ayun. So, yan, nakita nyo. Pinord forward ko siya. Ito. Tapos ito yung UI na lumabas. Bumitaw lang siya kanina for some reason. Maybe, yeah. Hindi sobrang friendly nito itong forwarding sa PLDT. Kasi si PLDT somewhat dynamic IP. Palit ng palit. Yeah. I mean, sa ganito, friendly si Converge. Kasi parang static IP yung binibigay sa atin. Alam ko yung static IP ng PLDT binibili pa yun eh. So, kailangan mag-request ka kanila may extra bayad para static IP yung bigay sa'yo. Nagkakitaan pa yun. So, ganun guys, no? So, there's Docker images, pods, tapos ipupush mo siya sa Kubernetes, tapos doon siya lalaroin ni Kubernetes. And up to you, no? Kung ilang images, ilang replica yung gusto mo. Minsan 10, minsan 12, no? Kung gaano ka-busy yung server mo, no? O gaano magiging busy, no? Sa amin 5, kasi nga, syempre, item count is POS and inventory na malakihan. Talagang we can handle millions of transactions per second sa tech stack namin. So we want to disrupt this industry din talaga na mapansin nyo yung mga POS dyan. Makakita ka lang ng maraming items kapag offline. Pero yung mga cloud POS, makikita mo hindi ganun karami yung items niya mga yan eh. Yep. Yes. Yeah. The more replicas, spec more charges din po ba? Yes, sir. Talagang magbabayad. And bigyan kita ng hint sa kalagayan namin ngayon, nasa ano kami, almost 20K a month. Yep. Yun ang yung stock namin. Siyempre may kabayaran eh, no? Gusto mo nang mabilis, gusto mo ng pangmalakihan, siyempre may bayad yun. No? It's not enough na alam mo siya gawin. Kailangan mo rin bayaran. So, yun, no? Yun ang ating catch doon. Ayun. Ito. Kaya pala niya, pinupull niya to. Ina-update natin to. Gets. Dapat pala, nung unang birada pa lang, nilagay na natin yung dito. Pero Ox na din, sir, automated and may monitor. Yes, automated, may monitoring na. And yung nakita nyo before na set image, ganyan. That's not how it worked, no? Ito yun, ito kami. Later to, we can talk about this. Ayan. So lahat yan naka GitHub Actions kami. So once may mag-commit a specific branch, doon mapupunta sa environment na yon, ganun. Naka-setup yan. Tapos naka-authenticate din yung Google Cloud namin hindi, naka-authenticated na access ni GitHub si Google Cloud namin. Yeah, DevOps team. Later, sisimula pa lang tayo guys, no? Kababalik pa lang natin, no? Mainit agad eh. So, yeah, yun nga guys, no? Magre-request lang ako sana ng, kung kaya lang, kung pwede lang, open tayo ng camera para makapag-screenshot ako, gagawin kong thumbnail ng Facebook post saka YouTube post natin. Kasi recorded to eh. No, I mean, yeah. Yes. So far, yun muna tayo guys. So na-deploy natin. Later, mag-deploy tayo ng maraming services. Even live item count, no? Or yeah, whatever future projects natin. Pakita natin. Siyempre, tago lang natin yung mga keys, no? Kasi keys are like, yeah, vital yan eh. So, pwede tayong madali dyan. So, yep. Yun lang ipapalitan natin or itatago natin during the presentation. Yan. Thank you. So, yeah, i-unshare ko na yung screen. Stop sharing. And hopefully, yan, si James, nagana na. Thank you, James. Yan. Hopefully, makapag-open tayo ng camera.
Yun, nakita ko na kayo. Nice. Yay. Yan. Yeah. Okay lang. Isang mabilis lang to, guys. Yeah. Yun. Thank you. Okay na, okay na. Yeah. Yeah, kung may tanong pa, yeah, feel free na magtanong. Kung mamaya nyo maisip yung tanong, sasagot naman tayo sa Discord natin. Ah, future projects, no? Merong mga wait, stop natin.